may hawak sa aming mga buhay, anuman ang suliranin, Panginoon, ng mga kapatid namin ito na nagpapahirap sa kanilang kalooban. Panginoon, humihiling po kami na gabayan niyo sila, Panginoon, patuloy niyo po silang bigyan ng kagalingan. Nagmamakaawa kami sa iyo. Alam namin na ikaw ang Panginoong Diyos na hindi nagbago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Alam namin po kami, naniniwala po kami na gagalingin niyo ang mga kapatid namin ito, maging maginhawa ang kanilang mga pakiramdam. Umaasa kami, O Diyos, na igagawad niyo ang kawaan sa kanila sa mga oras pong ito. Gayon din, dalangin ko po, Panginoon, si Brother Munching na siyang magdadala ng iyong banal na salita sa gabi pong ito. Bigyan niyo po kami ng puso na handang makinig sa iyong mga banal na kasulatan. Ang iyong nawang hiwaga ay inyong igawad sa amin sa mga oras na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong lingkod na inyong gagamitin. Bigyan niyo kami ng kapayapaan, higit sa lahat, Panginoon. Ang amin pong layunin ay ang purihin kayo, sambahin kayo sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga banal na salita. Gabayan niyo kami hanggang kami, Panginoon, ay makatapos na makuha namin, Panginoon, ang mga take-out, ang mga insights sa mga salita mong mahayag sa mga oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. Amen. Sister Telly, para palakasin mo yung loob mo muna ha. Wag mo munang isipin yung yung problema ngayon. Ano mo yung focus mo kasi pag ikaw ay nagkasakit, na ikaw ay dahil high ang blood pressure mo mataas, ano na yan, tridor din yung yung blood pressure. Tapos ikaw ay alam natin pag na-stroke ka, si Brother Robert Puntinares, 'di ba na na-stroke ka ba? Ha? Oo, sa din yan, sa high blood pressure yan. Kaya ang diet natin, iwasan ng maalat, ang mag-isip ng sobra, ano yan, tridor yan. Lahat ng sakit ay tridor. Kailangan ano natin attention natin. Kasi pag ikaw nagkasakit, Sister Terry, paano kang makaka-concern? Apektado ka rin, 'di ba? Kaya gusto nga ni Albert na doon ka tumira sa kanya muna para maasikaso. Pag-isipan mo din yan, Sister Terry, kasi mahirap din yung nag-iisa dyan sa bahay nyo. Kailangan may kasama ka. Hindi ka makakain, natural 'yan eh. Ako nga pag mayroon kang konting problema, na-stress din ako eh. Maliit na problema. So ang pinaka-the best natin ngayon, mag-pray tayo lang, Panginoon, alam niyo yung sitwasyon, alam ng Diyos ang sitwasyon. Natin, ibigay natin kasi wala rin naman, beyond control na natin eh. Pag hindi natin hawak ang sitwasyon, ibigay natin sa Kanya. Kasi alam ng Diyos eh. 'Di ba? Yun ang napakalaga doon. Ang mga problema natin, kanya-kanya tayong problema eh. Hindi natin pwedeng sabihin na malaking problema ko, hindi ko pwedeng sabihin na ako yung pinaka sa problema. Patas lang 'yan eh. Oo. Alam mo, si Brother Joey, iba rin ang concern niya. Si Brother Robert T, ganun din. Si Robert Puntinares, iba rin ang concern. So, ibigyan natin sa Panginoon kasi pag yan ay pinokus natin diyan tayo titirahin ni Satanas eh. Di ba? Oo, si Ito ang Satanas aking eh. mahal na ina, kasama ko. Ang aking mother dear. Oo, kumusta na po, Mami? Ayan. Oo, Bilis. Kumusta daw? May, yun. kailangan Ay, Bilis. Ano magpalakas kayo tayo. decision mo? Oo, palakasan tayo. Okay? ay. Oh. Gandang gabi Sa po. taba, nilaga para sa hapunan. Mataas ang potassium. Yeah, okay. Brother, si Brother Mon, ang ating Bible leader ngayon. Maganda ang ating pag-aaralan ngayon. Ah, i-focus natin sa Makinis. Panginoon kasi lahat ng bagay ay sa Kanya. Panginoon, Yes. sana iyan mo natin ang ating ikaw ang kailangan namin i-focus. Okay? Okay. Okay, Brother Mon. Okay. Sige. Shall we start? Um, Tonight we will study about the parable of the Pharisees
and the tax collector found in Luke chapter 18. So if you have your Bible, from verses 9 to 14. Okay, this parable teaches us about humility. Hindi lamang humility, meron din siyang repentance and yung justification before our God. So dito, Jesus told parable, okay, sa mga tao na nagtitiwala, sa kanilang mga kakayahan, sa kanilang mga righteousness, and yet, what? And overlook down yung mga ibang tao na minamalit pa rin yung ibang tao. So, ang pinakasusi ng lahat ng ating pag-aaralan is about salvation, That's come through humility and God's mercy, not through or self-righteous. Nag-pray na ba tayo? Oo, nag-pray na. Pray Oo. na, no? Yep. Okay. So, Nag-pray na open your si Bible brother in Robert Tiope. Luke 18. Okay, open your Bible on Luke 18. Mm. Verse 9 to 14, babasahin ko sa wikang Tagalog. Okay? Nagkwento din si Jesus ng parable sa mga matataas ang tingin sa sarili at pinamaliit ang iba. Sabi niya, may dalawang lalaking pumasok sa templo para mag-pray. Isang pariseo at isang tax collector. Tumayo ang pariseo at nag-pray. Diyos ko, salamat po kasi hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mandaraya, nangangaliwa, o katulad ng tax collector na ito. 2 beses po ako nagpa-fasting sa isang linggo at nagbibigay po ako sa inyo ng 10% ng sweldo ko. Pero nakatayo sa di kalayuan ang tax collector. Di man lang siyan makatingin sa langit. Sinusuntok ang dibdib at ang sabi, Diyos ko, maawa po kayo sa akin, makasalanan ako. Sinasabi ko sa inyo, umuwing matuwid sa paningin ng Diyos ang lalaki ito, imbes ng Pharisee. Kasi ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Okay? Okay. So, amen. So dito, makikita po natin yung tinatawag nating yung self-righteousness ng isang tao at yung isa naman yung isang very humble. Okay? Ang context of the parable, tignan po natin yung audience kaya ano ba ang purpose ng parable nito. Dito makikita po natin that Jesus Christ, He was addressing those who were confident in their own righteousness, despising others. Yan ang makikita po natin. Okay? The parable, meron siyang contrast sa dalawang individual. Okay? Ang isa, yung Pharisee, which is yung panahon nila, the religious leader, yung mga nangunguna sa kanilang templo. Okay? And then the other one is a tax collector, na kung titignan natin, it was viewed as dito sa Bible, nakikita na para isang makasalanan. Okay? Ang tingin din ng mga tao ay para isang traitor sa kanilang sosyalidad o sa kanilang society o lipunan. Okay. Now, ang pangyayari ay naganap ang setting na ating pag-aaralan ay nangyari ito sa temple. Sa yung temple ni Solomon. Alam po natin, napakaganda ang temple niya, archaeological design, napakaganda, at ang templo na yun ay nawasak. At ngayon, nasabi this year, mukhang itatayo na nila ang templo na nasira sa Jerusalem. Mukhang marapit ng araw. Okay. So, nung panahon nila, both men, they go to the temple to pray. Yung dalawang ito, they go to the temple, they pray. Okay? Ito yung ang templo ng panahon, ito yung pinaka-center ng tinatawag natin na Jewish worship. Okay? Na ang mga tao noon, they sought God's presence. Ang hinahanap nila raw yung presensya at yung pagpapatawad ng Diyos. Kaya mapapansin natin sa Old Testament, yung the high priest pumapasok diyan sa presensya ng Diyos, yung Holies of Holies para para ibuhos yung dugo, para doon ay magkaroon sila ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. So, yun po yung tinatawag nating setting. Now, tingnan natin. Tingnan natin ang dalawang taong ito. Unang-una, yung the prayer of the Pharisee. Okay. Dito ang prayer niya, ay makikita po natin, it is a self-righteous prayer na makasarili. Na para bagang i-stand by himself, probably sa panahon o sa dako na para siyang ang kanyang tingin sa sarili niya
nakatataas na siya sa lahat. Ganun po ang pananaw ng taong ito. Okay? So, ang content ng kanyang prayer, sabi dito, he prayed but about himself. Sabi niya, God, I thank you that I'm not like other men. So, yung kanyang prayer about himself, God, I thank you, I am not like other men. Hindi maganda, no? Parang mapapakinggan natin tayo mga Kristiyano kapag ang isang pastor o kaya ang isang elder manalangin ng ganito, siguro hindi papakinggan ng Diyos. Okay? Bakit ba? Tingnan po natin. Ito mga taong ito, sa ating mababasa rito, they were what? Tingnan natin kanilang mga religious accomplishment. Ano ba ang mga nagawa nila? Nasabi rito, siya ay nagpa-fasting ilang beses, dalawang, ilang beses siya mag-fasting, sabi yan, how many times? Siya ang Miyerkules nagpa-fasting? at Biyernes. Ha? Ilan daw? Dalawang beses. Sa verse 12, di ba? Sabi ro, dalawang beses po ako nagpa-fasting sa isang sa isang linggo. Wow! No? Twice a week. No? Yung taong ito nagpa-fasting, siguro maganda yung katawan nito. Kasi ang fasting nakakatulong yan no? Para yung mga toxic ng katawan ma-release, mawala. Kaya sa mga Kristyano dapat mag-fasting kayo. Ano ba ang layunin ng fasting? Ang layunin ng fasting para tayo ay to be in the presence of God. Yun lang po ang pinaka ng fasting Hindi tayo nagpa-fasting hindi lang tayo kakain, hindi ganun. We want to fast kasi we want to be in the presence of God. Yun ang layunin ng fasting. Dalawang beses niyang ginagawa ito at hindi lamang yun. Ano pang ginagawa niya? Sabi dito, nagbibigay po ako ng 10%. Wow! Tithes giver ito. Tither tong ang taong ito. Nagbibigay ng kaloob. Ng kanyang, sabi dito, 10% ng kanyang sweldo. Wow, faithful, Talagang ang taong ito ay tapat sa kanyang ginagawa, nagpa-fasting, tapos nagbibigay ng tithe. Okay? Yet, makita po natin, tingnan natin ang pride, At ang pagtingin niya sa ibang tao. At tingnan natin, compare natin, ang kanyang sarili sa iba. Particularly itong tax na collector nito. Okay, dito makita po natin yung collector nito is trusting in his own what? In his own deeds. Nagtitiwala siya, nagyayabang siya sa kanyang mga accomplishments, sa kanyang mga nagawa, particularly as a tax what? Collector. Okay? So siguro, pagdating dyan, magaling ito. Kilala ito. Giver talaga ito. Binabayaran niya ang dapat niyang bayaran as a Pharisee doon sa kanilang mga BIR agent na napag-aralan natin minsan, si Zacchaeus. Okay? So, nandito ang taong ito, kinukumpira niya ang kanyang sarili sa ibang tao, especially yung isang makasalanan. Okay? Bakit? Kasi nagtitiwala siya sa kanyang mga sarili, mga gawa, sa halip na magtiwala siya sa biyaya ng Diyos, ng ating Panginoon. And then makikita rin natin dito, ang taong ito, wala siyang pagsisisi sa kanyang sarili, He lacks the repentance sa kanyang dependence on God. Wala siya noon Wala siyang pagsisisi at hindi siya nananahanan nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos. Mas higit niyang tinitingnan ang kanyang sarili kaysa ang magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ganun po ang ang taong ito. Okay? Tingnan naman natin ang kanyang panalangin sa verse 13 ng talatang ito. Sabi dito, pero nakatayo sa di kalayuan ng tax collector din naman at nakatingin sa langit, sinusuntok ng dibdib at sabi, Diyos ko, maawa po kayo sa akin, makasalanan po. Okay? So, tingnan naman natin isang tax collector. Ano ang kanyang panalangin? Tingnan natin ang kanyang posture, ang kanyang attitude. Okay? Siya po ay nakatayo sa malayo in a distance. Di ba ho? At ang kanyang pakiramdam, siya po ay unworthy to approach God. Hindi siya karapat dapat man lamang lumapit sa Diyos. Ang sabi niya sa Panginoon, maawa po sa akin sapagkat ako ay taong makasalanan. So makita dito ni-recognize niya, okay, ang Diyos, ang kanyang Panginoon, at siya ay nangangailangan ng pagpapatawad. Yung humility na mayroon siya, yung kanyang kababahan. Okay? At makikita rin natin dito, okay, na hindi niya
he can even lifted up his eyes to heaven. Okay? Na pinapakita sa atin, na dinedemonstrate dito, yung tinatawag nating humility ng tao ito, yung kanyang kababaan. Hindi man lang niya maitaas ang kanyang mga mata sa langit. That's what? That's humility. Okay? Tingnan natin ang prayer niya for mercy. What is his prayer for mercy? Nasabi niya, God, have mercy on me, a sinner. Sa verse 13, Diyos ko, maawa po kayo sa akin, makasalanan po ako. So, makikita po natin ang katotohanan sa lalaking ito, na siya, he recognized that he's a sinner. Kinilala niya na siya ay nakagawa ng kasalanan at nangangailangan siya ng kahabagan ng Diyos, yung God's grace. So yun ang maganda sa taong ito. Ni-recognize niya that he is a sinner, nangangailangan ng biyaya at pagpapatawad ng Diyos. Itong tinatawag natin, how he displayed, tinatawag natin true repentance. True repentance, it will lead to what? To humility before God. At ganun nga ang taong ito, ang tax collector nito na makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Okay? And yet, tingnan natin, in spite of all these things, sa verse 18 and 14, tingnan natin ang conclusion ng ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo, umuwing matuwid sa paningin ng Diyos ang lalaking ito, imbis na ang Pharisee. Kasi nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Okay? So, ang conclusion ng Panginoon, okay, that justification sa pamagitan ng humility, okay, dineclare ang Panginoon, the tax collector, not the Pharisee, he went on and yet justified before God. Okay? So, he was justified, before God, yung tax collector, rather than the Pharisee. Dapat yung Pariseo, di ba? Kung tayo titingin, sasabihin natin, mas malapit ito sa Diyos eh. Ito kasi naglilingkod nito sa templo ng Diyos, pero hindi ginastify ng Panginoon. Hindi tinanggap ng Panginoon yung Pariseo. Mas tinanggap niya ang tax collector nito. So, justification is by God's grace, God's mercy, not by human works ang ipinapakita rito. He was justified by the mercies of God. Okay. Meron ditong tinatawag na, kung titingnan natin, may tinatawag na great reversal. Okay? Nasabi sa Bible, those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Okay? So, ito yung reversal. The great reversal, di ba? Ang nagpapakataas, ibababa. Ito nangyari nga sa tinatawag po nating Pharisee, at yung nagpapakababa, itataas yung tax collector. Okay? Why? Because God opposes the proud. Sabi nga ni James sa chapter 4, verse 6 ng James, di ba? God opposes the proud, but what? But He gives what? Grace to the humble. So yun ang yung pinaka-lesson na matatagpuan natin. Okay, tingnan natin ang application. Dito mapapansin po natin, alam natin lahat that salvation is by grace, not by works. Hindi talaga tinatanggap ng Diyos ang ginagawa natin bilang isang kaligtasan. Ang tinatanggap ng Diyos, yung tayo ay makasalanan na nagsisisi at nangangailangan ng kaligtasan. Sinasabi sa Bible, Ephesians chapter 2, verse 8, by grace you have been saved by what? By faith, through faith, not by work. So that no one. Yeah. So we must rely on tinatawag natin on God's mercy. Hindi sa atin tinatawag natin our own righteousness, but the righteousness of God. Kagaya ng pariseyong ito, kuminsan we may be tempted, to compare ourselves with others kapag tayo ay nanalangin o kaya kapag tayo nag-uusap-usap, kuminsan ganyan din tayo. We have the attitude of the Pharisee, na hindi dapat. Okay, remember this. True righteousness comes from faith and humility before God. Ulitin ko. True righteousness comes from faith and humility before God. Yun ang dapat na maging very character po natin. Makita sa atin the righteousness we have in Christ and the faith we have toward Christ. And then after that, maranasan natin yung humility before the presence of God. So importante. So the heart, ang importante, yung heart of the true prayer. Tingnan natin heart of the true prayer. Remember that God values sincerity.
At hindi lamang, pati yung humility in prayer. Yun ang tinitingnan ng Diyos, yun ang binavalue ng Diyos eh. Yung ating sincerity, kaseryosohan sa Tagalog, di ba? At ang ating kababaan sa ating mga panalay. Kaya when we come to God, we always to be humble, acknowledging our weaknesses, our sin before Him. Okay, let's see the tax collector. The tax collector short, no, but heartfelt prayer was more powerful than Pharisees' boastful word. Di ba? Yung tax collector na tinatawag natin maliit lang, maikli lang, but there is an heartfelt prayer. Yung puso, nandun yung puso niya sa panalangin niya. Kaya mas makapangyarihan ito, kaysa saan? Yung isang mayabang na isang pariseo. Humility leads to tinatawag nating exaltation. God honor him. God was exalted him. May sinasabi sa Proverbs kung babasahin niyo yung Bible, sa Proverbs chapter 29-23, nasabi ron, a man's pride will bring him low. Ulitin ko, a man's pride will bring him low, but a humble spirit will obtain honor. So yun, di ba? O yung pride ng tao, kataasan ng tao, ibababa siya. Pero yung mapagpakumbab ng espiritu, ay makatatanggap siya ng honor, ng biyaya o ng pagkilala ng Panginoon. Jesus example, in Philippians chapter 2. Mababasa natin sa Philippians chapter 2, verse 5-11, ano po ang sinasabi diyan ng banal kasulatan sa atin na mga anak ng Diyos. Ang sabi ganito sa Philippians, makikita natin example we have in Jesus Christ. Ang sabi sa chapter 2, 5-11, kaya gagayahin ninyo ang ugali. Gayahin daw natin ang ugali ni Kristo Jesus. Nasa Kanya ang nature ng pagiging Diyos. Pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Instead, ginibak niya ang lahat ng meron siya. At nabuhay ng isang alipin, pinanganak bilang isang tao at nang maging tao siya, naging humble siya at masunurin hanggang sa kamatayan. O kahit hanggang mamatay siya sa cross, dahil dito inilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at ibinigay sa kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya nga sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng mga nasa langit, sa lupa, na sa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesus, Kristo ang Panginoon. So makikita po natin dyan, yung example we have. And the very best example we have is no other than our Savior, Jesus Christ. In His humanity, sa kanyang humility, in His humanity, pinakita niya ang kanyang kababaan bilang Diyos na nag-anyong tao. So yun ang lesson. So sa aking conclusion, sa aking pagtatabos, dito makikita po natin mga kapatid na ang parable of the Pharisee and the tax collector, ito isang powerful reminder that our relationship with God depends sa ating tinatawag nating humility, and repentant heart, yung mapagpakumbabang puso, yung nagsisising puso. Hindi ito sa ating mga outward religious performance. Okay, ulitin ko, okay, that our powerful reminder that our relationship with God is depend sa tinatawag nating humility and repentant heart, not on our outward religious performance. So we must continually examine our hearts dapat, when we ensure that we are what? We are approaching God with humility, okay, recognize yung ating need of His mercy at pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Okay, sa buhay po natin. True justification always is, it comes not from what we do, but from what Christ has done for us. So yun po ang tunay na justification. At yan ang nakita natin pag-aaral dito sa Ipilea sa Luke, sa aklat ni Lucas, na ating napag-aralan ngayon. So hanggang dyan lang, hindi ko nang habahan, I make point na straight to the point lang tayo. So verse in 9-14 na the book of Luke. Okay, hanggang dyan lang po. And may God bless us of the message that we have heard tonight. Hello. Okay, yeah, Amen. Brother Mon, maganda yung lesson natin.
maraming taong tumatawag sa Diyos, 'di ba? Karamihan sa atin tumatawag sa Diyos, pero ang isang tanong diyan paano ba tayo sinasagot ng Diyos sa ating panalangin? Mm. Brother mo na pag tayo ay yung kumbaga sa wala na tayong yung lakas. Kasi ang iba akala nila malakas sila, may pera sila, active sila sa church. Sapat na 'yun, pero kulang pa rin pala 'yun eh. Oo, Kulang pa kulang rin. yun. Oh, yung magpakababa tayo pag tayong tumatalangin sa Diyos. Kasi it's not by might, not my might or my strength, it's by the power of the Lord, 'di ba? Yung prayer niya, lahat tayo talaga nagdidepende sa Panginoon eh. Lahat tayo Meron may akong, ha? meron akong natutunan sa aking Mm, mga panonood ng mga YouTube ngayon that this mm, year 2025, God will use the humble. Kaysa yung mga preacher na magagaling daw, yung mga nasa taas na ng mm. kanilang mga paglilingkod. God Oh, will use the humble. Yung hindi kilala, yung mm, mga kumbaga, nasa loob ng church pero they were not known. Ano? They were just simply professing Christian and yet sharing the gospel sa maraming mga tao. Yun daw ang gagamitin ngayon sa mga panahong ito ng last days kaysa yung mga magagaling. mm. Ano? Saka hindi yung mga sikat, yung mga Mga, yung mga PhD, yung mga doctoral. Ang ginagamit ng Panginoon ngayon ah, humble. yung ang humble kasi dalawang klase yung humble humility. Yung kumbaga sa wala ka ng pag-asa. Yung Mhm. wala ka ng pag-asa, yung kumbaga sa wala na tayong pag-asa, wala na tayong resources. Ang ating pinanghahawakan, Basta hindi lang. yung pera natin, hindi yung lakas natin, hindi yung talino natin, hindi yung ang pinanghahawakan ng Panginoon, wala na akong pag-asa, Panginoon. Ikaw na lang ang aking pag-asa. Kumbaga sa ang ating binibigay sa Panginoon na, 'di ba? Ikaw na lang, Panginoon, ang aking last resources or the only resources. Kasi iba yung last. Yung only resources ko, Panginoon, ikaw lang ang aking ah, kumbaga sa Talong. oo, ikaw na lang. Anong may share nyo tungkol sa prayer? Kasi kailangan natin yan eh. Kasi pag meron tayong iniisip natin, wala na tayong pag-asa, doon mas malapit ang Diyos eh. Yung iniisip natin na, Panginoon, nagpapakababa, Panginoon, wala na akong pag-asa, wala na akong may lalapit pa kundi ikaw na lang, Panginoon. Ano ba ang pwede nating 'di ba? Ibigay natin sa Panginoon yung isa doon eh. Oh, Brother Joey. Ako po nung last Monday kasi nung Mm. Sunday sa Bagal basta wala kung saan ako nakarating eh. Galing Mm. ng Batangas, punta ko saan napunta ng Rizal. Tapos nag-overnight, sabi ko matutulog ako eh. Nung umaga talagang sabi ko doon nga namingi na ako ng tulong sa inyo, nag-message na, nagumingi na ako ng tulong kay Kuya Bads kay Brother Ador na sana makausap din si makakuha makontak Brother Mike. para may matulugan ako. Hindi, kila Brother Mike, no? Tapos, ang tagal. Tapos sabi ng isa, ay, wala pa dyan yun. Ganun. Nasa kabila natutulog yun, bla bla bla. Tapos sabi ko, Brother Ador, wala pa ba? Hindi pa sumasagot. Tapos, alam mo yun, sabi ko, saan kaya ako matutulog? Hindi na ako pwedeng bumiyahe kasi ma-aksidente lang ako. So, Mm. I was asking, kahit nga maliit lang na bagay pwede mong ipagkatiwala sa Panginoon. Yung bang, talagang hinahanap mo. Parang yung sa yung may sakit, no, mataas ang lagnat, pwede Mm. pala yung kahit yung pala pwedeng ihingi ng sa Panginoon ng kagalingan kahit pala lagnat. So, Mm. hindi kinakailangan yung na malalaking bagay lang ang hihingi natin sa Panginoon na meron tayong humility. Kahit sa Mm. malilit na bagay. No, sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng matulog dito sa lansangan. Kasi antok na talaga ako.
No? Kaya nga nung dumating ako, nung sabi nga ni Brother Adot na, hindi, dyan lang nakatira yan. Tapos maya-maya nakita ko na, nandun na, nasa gate na. So, pagdating doon, hindi lang ako naka-attend ng hindi lang ako naka-attend ng Zoom natin, kundi meron pang agahan, tapos nakatulog pa ako, tapos may free lunch pa, tapos sumabot pa yung merienda. Kaya napakabuti ng Panginoon. Alam mo yung ginagawa, no, na si Brother Mike ay naging kasagutan sa aking dalangin. Pero maganda ron talagang hinihingi mo sa Panginoon, Lord, hindi ako pwedeng umalis dito sa lugar na ito. No? Hindi ako pwedeng umalis kasi puyat nga, inaantok na. Nung humiga nga ako ron, ang bilis eh. Nakatulog ako, alauna na ata ako nagising. At pananghalian, nakahanda na. No, ang laki nung tilapia. Hindi. Yung tilapia yan ang tawag doon. Big head. Ang laki ng big head eh. Yan ang aming tapos may mga dumating, kwentuhan. Pero the thing is, totoo nga na importante sa atin na yung bang with all humility, Lord, nagpunta ako roon para sa ganito, sa ganun, tapos ganito nangyari. Hindi, kinakailangan pa rin kahit sa anong circumstances, kinakailangan talagang hanapin natin ang kalooban ng Panginoon na may pagpapakumbaba. Ayun lang, yun. Talagang experience ng last Monday yun eh. Maganda yan eh, alam nyo, mga experience natin na tungkol sa God will provide eh. Ngayon, ang isang ang very challenging, ang nakikita ko doon yung, alam nyo yung salitang fasting, sabi nga ni Brother Moon, 2 beses siya mag-fasting sa isang linggo. Ang fasting, dalawang purpose niyan eh. Parang yung fasting kasi niya, iba eh, parang binabrag niya, hindi ako katulad ng iba, ganun ba? Kinukumpara niya sarili. Oo. Pero yung fasting ng talagang Kristiyano, nagpa-fasting ka, hindi ka kakain dahil minihiling ka sa Panginoon. 'Di ba? Hindi ka manonood ng TV dahil ang focus mo sa Panginoon. Kumbaga sa yun ang fasting, wala kang cellphone, wala kang TV, wala kang social media. Ang focus mo, Panginoon, dahil kasi may hinihiling ka eh. May gusto kang hilingin sa Panginoon eh. Ang Yung sabi, ah, ang sabi nga nila, ang fasting, you are past from everything. yeah. Fasting. I-pass mo pass muna tayo. Sabi nga nun, pass muna. Hindi yung pass mo ha. Ngayon ang iba, meron ako nakausap na pastor, sabi ko, ano pastor, bakit nangangayayat ka? Sabi niya, nagpa-fasting ako eh. Talaga ba nagpa-fasting? Hindi, wala akong makain eh. Wala akong pagkain. Kaya Kaya magpa-fasting. nangangayayat eh. Oo. Maraming klaseng fasting, kaya pala nangangayayat siya, walang makain. Ngayon pag nagpa-fasting talaga, dalawang klase yan eh. Si Jesus nga eh, 40 days, 40 nights eh. Diba? 40 days, 40 nights. Alam mo ang totoo niya, yung 3 araw na walang kain ka, pwede ka nang mamatay eh. 3 days. Ah, talagang yung na ko, na pneumonia ako, tatlong more than 3 days eh. Hindi ako makakain, siguro 4 days, ganun. Tubig lang, parang sinusuka ko. Yung sa plema, talaga yung ubo ko, yung kada ubo ko eh, ayaw lumabas. Ay biglang pumayat ako eh, ng konti. Nawala ako siguro 10 pounds eh. Oh, 10 pounds. Ba? Kaya ibig sabihin, ang fasting, ibang klase yun eh. Pero pag may sakit ka, ibang klase rin yun. Kaya alam nyo kung ang sabi nga ng iba, sana mali, no? Sabi ng iba, kaya tayo lumalapit sa Diyos kasi nga nagkakasakit tayo. 'Di ba? Kaya tayo tumatawag sa Diyos, nagkakasakit tayo. Magandang yun, magandang rason din yun. Pero ibig sabihin, huwag naman tayo lalapit sa Diyos kung may sakit na. Kahit may sakit o wala, dapat tumawag tayo sa Diyos kasi para tayo ay mapalapit sa Kanya. 'Di ba? Mapalapit tayo sa Kanya. Ang stress kasi number 1 killer yan eh. Nagkakaroon ka ng sakit sa puso, ah,
Hindi ko malaman kung bakit ganun eh. Ang tao kasi, tayong tao, ha? Pag nakahiga na, siyempre may sakit ka, doon ka lang nakatingin sa langit. Pag yung nakaupo ka, nakatingin ka sa TV. Pag nakaupo ka, nakikinig ka ng radyo. Pag nakaupo ka minsan o naglalakad ka, nakikimarites tayo. Yun ang ano natin eh. Parang ang tingin ko dun sa yung ano yung Pharisee, parang nakikimarites yun eh. Oh, 'di ba yung Pharisee sabi niya, tingnan mo, hindi ako katulad ng ano, ng yung ano, yung tax collector, yung maniningil ng buwis. Ha? Makasalanan. Oo, makasalanan. Ano talaga siya, marites eh, 'di ba? Ano, si ano, mahilig mga May, ano, yung tinitingnan yung problema ng kapwa niya eh. Hindi ako katulad nito. Ha? Nakikiapi diyan, maraming kabit yan, 'di ba? May sabi niya eh, ano, ako, ako matuwid. nanakot sa Ryan. Nagbibigay. Oo. So ano yan, ang alam nyo, ang nakaka makaka-judge sa atin ang Diyos kasi ang Diyos nakakakita ng puso natin. Ang Diyos nakakakita anong nasa isip natin. Hindi ano eh, minsan tayo eh ang hatol natin hindi perpekto kasi tumitingin tayo sa panglabas na anyo. Uy, nako si Brother Monching, ang laking binigay. Ito ay talagang matuwid na tao to eh. 'Di ba? Nabigay si Brother Monching ng ano 10,000. Ah. So tingin natin 10,000 'yun matuwid to. Kasi yung nakikita natin iba rin nakikita ng Diyos. Ang nasa puso natin bakit nagbibigay para makita ng tao, 'di ba? Yung ano, may mga nagbibigay para lang makita 'di ba? Saan ba yung pag malaking pera, ang kamay nakataas. Pag binibigay malaking pera, no? Nakataas ang kamay. Pag konti naman yung kamay naka nakasarado, 'di ba? Tapos ano, napapansin niyo ba 'yun? Pag malaking binibigay nakataas ang kamay. Nakikita ng taaban, laki ng binigay ni kapatid na muna. Ha? Naka-display pa ni winawagayway parang pamaypay, oh. Minsan nga yung iba, ewan ko lang, we're not to judge, pero ang Diyos ang nakakabasa ng kanilang puso. Diba? Dinideclare yung kanyang bigay. Pinapagpag pa eh. Oh. Ano pa, Yung binigay, Clear. parang ano yung binigay, napaypay pa yun, ano pinag-internet, yung nakabuka? Di ba nakabuka? Di, yan ang Pharisee, kasi ang Pariseo, ano yan eh, talagang religion yan eh. Ano mo, yung dalawang klase kasing Jewish eh. Jewish religion tsaka Jewish na sumusunod talaga sa Diyos. Ah, 'Di ba sabi nga pag magpe-pray ka, pumasok ka sa kwarto, walang nakakakita sa iyo kundi ang Diyos. Sama 'yun, 'di ba sa Matthew 6? 'Di ba? When you pray, do not be like a hypocrites. They pray in the public, nananalangin. Kaya yung panalangin na yung mga Muslim na sa karsada, ano yun eh, public prayer yun eh. 'Di ba? Napansin nyo? Public prayer yun. Kailangan when you pray, alam nyo sa Europe, binabawal na yung mag-pray publicly. Oo. Mm. Sa Sa Amerika, minsan, pero yung binalik na ulit. binabawal na, makukulong ka pa eh. Oo. Kaya, Meron. bawal na rin manalangin sa kwarto, yung mga teacher dyan sa US. no, Pero ginawa naman na yan, Trump. meet at the flagpole. Kasi naging constitution na yung bawal manalangin sa sa room, di ba? Nung pagkasunod ng presidente, sabi niya, Bush, sabi na, sige, bawal sa loob ng kwarto, doon tayo sa flagpole, manalangin. Kaya, meet you at the flagpole, yun yung nangyari sa. Kaya matalino ang Panginoon at kaya niyang ayusin yung mga bagay-bagay na ginugulo ni Satan eh. Sa Europe, sa EU, alam niyo yung Europe, punta ka ng Britain, Great Britain, punta ka Norway. sa France, punta ka sa Germany. Hinuhuli nila Germany. yung prayer.
meron nag-prayer sa ano sa abortion place, nag-prayer. Ano siya, kinulong. Alam niyo yung Mhm. abortion place, yung nag-a-abort ng mga bata. Nag-pray siya doon kasi yung anak niya, pina-abort niya. Di yung pina-abort niya, nagsisi siya. Mhm. Nag-prayer din siya sa place na nagpa-abortion siya. Nag-pray siya. Inulos siya, kinulong siya. Ewan ko, ilang weeks or ilang months, nakulong siya. Kaya yung minsan ni Yun natutunan ko. public or private prayer, minsan ang tao wala ano merong magagalit, merong kukontra sa mga prayer natin, di ba? Public prayer. Meron nga tayong mga elder, grabe manalangin, ano? Tatandaan ko sa Olongapo, talagang malalim manalangin. Panginoon! Maganda pa yung boses niya. Panginoon, na makapangyarihan sa langit, na kalangit-langitan, ikatatlong langit, ikadalawang langit. Kung ganyan naman manalangin. Tapos, talaga ang Hindi prayer. man kami nakaluhod, pero ang No? aming mga puso nakaluhod. No. Di man daw nakaluhod ang kanilang tuhod eh. Pero ang No. kanilang puso ay nakaluhod. Ano daw? Nakatiklop ang aming mga kamay. Malalim na Tagalog. Minsan ako natatawa eh. Nakapikit ako. Tayo sabi ko, itong elder namin to talagang, ganun ba mag-prayer si Brother Mike? Hindi. Ah, yung Bilang elder lang na yan, natin bilang minsan lang eh. na. Ang ano natin talaga, minsan ang maganda yung lesson natin dalawang klasing nananalangin. Isang nanalangin na mataas yung pride, mataas ang ihi, mataas ang isipan. Ang isang nanalangin na nagpapakumbaba, ibig sabihin na wala kang wala kang ipagmamayabang. Ko hindi perpekto. Kumbaga sa makasalanan ako, kulang ako. Yung humility. Alam niyo nang tatanggapin ng Diyos yung minsan yung makasalanan na talaga nagsisi. Bakit yung mga matuwid ay hindi tinatanggap na ang panalangin nila? Yung hindi matuwid na sa isip nila. Ha? Mm. Kasi katulad niyan pag ikaw ay matuwid na kunwaring matuwid, hindi ka magsisisi sa kasalanan mo kasi inisip mo maliit lang 'Di ba? Yung nakagawa ng maliit na kasalanan, hindi talaga ganap ang pagsisisi kasi nga sabi niya, maliit lang naman yung kasalanan ko. Itong si nahuli, 'di ba? Oo, mataas, 'di ba? Oo. Kaya hindi mas ang tunay na nagsisisi yung nakagawa ng malaking kasalanan. Ang hindi nagsisisi yung iniisip niya maliit lang na kasalanan Ha? 'Di ba yung maliit tsaka malaki parehas parehas din yun, kasalanan pa rin yun 'di ba? Kasalanan, walang maliit at malaking kasalanan. Ang nakakalungkot niya, yung maliit ang kasalanan pupunta ng impyerno kasi nga hindi niya pinagsisisihan paulit-ulit. Halimbawa, nangupit ka, yung nangungupit mga piso-piso, hindi magsisisi yan patuloy yan Yung nagnakaw na nahuli, halimbawa, nagnakaw ng sabihin natin na wag naman milyon, mga thousand lang, nahuli, tapos nakulong, nagsisisi na, hindi na niya nagagawin. Ngayon, yung mga nangungupit, patuloy yun, paulit-ulit yun hanggang mamatay siya 'Di ba? Yung nagsinungaling na maliit na bagay, pag nasanay ka na oh, kumain ka na ba? Hindi pa. Kahit pabiro lang 'Di ba? Ngayon, ang iba naman, pag nagsinungaling, alam niyo napapansin ko sa politiko, karamihan politiko pupunta sa impyerno Kasi sinungaling Ha? 'Di ba? Hindi ako magnanakaw. Yeah. Ang sabi sa Revelation ang mga sinungaling, 21:8. oh, 'di ba? 'Di ba? Sabi gano'n. 21:8. Kaya maganda yung lesson natin, brother mo. Tama yung mo, maganda yan yung pharisee tsaka tax collector. Maganda yung lesson yan. Dalawang klaseng panalangin, yung panalangin na from our hearts kasi ang Diyos nandyan
Okay, meron pa kayong dagdag tanong, kapatid? Siguro may mga elder minsan nakakarinig ako mga prayer din parang kino-compare panalangin. Minsan may mga ganun dapat natuturuan din ng pag may narinig tayong kinukumpira. Kapag tapos manalangin, kausapin. Sabi, ay mo, kung magkukumpira sa panalangin. Okay, kumbaga sana si Brother Joey manalangin talagang ang boses maririnig mo sa kabilang karsada di ba? Tapos naman Buti na lang. sabi natin si Brother Robert Puntanares, ako manalangin si Brother Norman, masyadong mahinhin. Parang siya lang ang nakakarinig. Kinukumpara di ba? Ganon. Pero marinig mo o hindi, alam mo nananalangin yung tao. Ako nga minsan may nananalangin, hindi ko naririnig. Pero yung puso ko, iniisip ko na ano ko na alam kong pinapanalangin niya tayo. Ganon yun di ba? Alam minsan siyempre gusto natin yung malakas ang boses di ba? Mga kapatid, sa pangalan ng Ama na nasa langit, sa pangalan ng Ama na hindi nakikita. Ganun yan di ba? So ang ano lang natin, ang panalangin natin kailangan galing sa puso. Hindi galing sa nguso. So yan galing sa nguso, galing sa puso. Di ba? Kailangan galing sa puso ang prayer natin. Amen? Okay, wala na bang dagdag tanong? Tanong. Ha? Lolo. Oh. May tanong. Ano ba yung, di ba may panalangin dinirinig ng Diyos? At may panalangin hindi rin dinirinig ng Diyos. Ano ba yung panalangin hindi dinirinig ng Diyos at panalangin dinirinig ng Diyos? Maganda yan anong prayer na nakikinig ang Diyos at ang prayer na hindi nakikinig ang Diyos? Unang-una, sa akin lang to sino bang tinatawagan mo? Di ba? Kung tumatawag ka sa lahat ng santo, hindi ka papakinggan nun. Anong sabi tungkol sa prayer? Sino yung pinapakinggan na prayer? Tingnan natin. Anong sabi sa Bible? Anong sabi sa Bible? Prayer? 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2 ako. Sige, basahin nyo. Magbasa kayo yung may mga Bible na Hindi umiksi ang kamay ng Panginoon upang hindi tayo maabot, ni humina ang kanyang pandinig para hindi tayo marinig. Ngunit ang ating mga kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos. Yun At ang ating pagsalangsang ang tumatakip sa kanyang mukha upang hindi tayo madinig. Natutunan ko kay Brother Reyes yan Redentor Reyes. Si Brother mga kapatid, si Brother Redentor, si Karen. Ano po yung naglamsam na siya? I got a mansion. Yes, hello. Kasi ganito yan Sabi ang tanong ni Brother Armel, may mga panalangin na pinapakinggan ng Diyos. Alam mo di ba sabi sa Matthew 7:21 to 20? Hindi tumatawag sa akin ay hindi lahat ng tumatawag napakinggan di ba? So isa dito sa ko sa John sa John ano ba to? Teka muna. Tingnan niyo sa John 14:13 to 14:13 to 14 o 14:14 ganun. Kaya unang-una, sinong pangalan ang tinatawag mo? Anong pangalan ang tinatawag mo? Kasi there's a name. There's no given name. Anong pangalan yun? Sabi dito sa English whatever and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. So you may ask me for anything in my name and I will do it. Diba?
Unang-una, sa pangalan kasi, ang iba tumatawag ng Yeusa, Yasua, iba-ibang pangalan eh. Merong Isa, merong ano. Anong pangalan? Kasi depende sa... Almaki. Merong Jehovah, may Yahweh. Wala, hindi naman yun ang given name eh. Nakuha nyo ba? Sabi ka na, whatever you ask in my name. Sinong name? Nasa Bible. Diba? Ha? So, isa yun, brother Armel, kaninong pangalan? Kaninong pangalan tumatawag? And the second, siyempre, yung attitude mo sa heart mo, kung talagang yung ang panalangin mo talagang nasa puso mo. Di ba? Saka according to your needs. Ayun, depende sa panalangin mo. Sana mamatay itong kapitbahay ko, hindi rin ka papakikinggan nun. Di ba? Ipinapanalangin mong mamatay ang kapitbahay mo, yung kaaway mo, hindi ka rin pakikinggan ng Diyos nun. 'Di ba? O yung yung karibal mo sa church. Minsan may mga karibal din sa church eh. Alam ba, yung mga big churches, tatlong minister, sana mauna tong kapatid na to para ako nang pumalit. Ganun yun eh. 'Di ba? Ibang layunin eh. Ibang layunin eh. Kaya hindi ka rin pakikinggan nun. Kailangan ang prayer mo, ang sabi nga you pray for your enemies eh. 'Di ba? Bless your enemies. Pray for your enemies. Bakit? Isang mahirap gawin yun, pero totoo yun. Pero let's pray for one another. Number one, ngayon, lalo pa tayo may mga karamdaman tayo na patuloy tayong manalangin sa isa't isa. Di ba? Kailangan na i-pray natin na sana ang mga may mga sakit dito ngayon, i-pray natin Sister Terry, si Joselito Tagde, tapos sila yung mga kapatid natin continues to pray to recovery. Kahit si Brother Robert pero nakaka-recover na si Brother Robert Puntinares di ba? Oo. Yeah. I-continue ang prayer natin. Mahalaga yung prayer it is our lifeline. Pag yung stop tayo ng prayer, parang hindi ka na huminga. Parang ayaw mo nang huminga. Subukan mong kubera ng bibig mo. Hindi ka huminga. Anong mangyayari sa iyo? Matitigo pa. Physically, pero sa spiritually, ganun din yun eh. Prayer is our lifeline connection to God. Yun ang Tsaka yun nagbibigay lakas sa loob sa atin eh. Nagpapababa ng blood pressure natin yan. Prayer. Lord, Panginoon, samahan mo ko. Nagagalit ako sa kapatid ko. Nagagalit ako sa kapwa ko. Panginoon. Yan ang pang-lower blood eh. Okay na? Wala nang dagdag kay Brother Munching sa ating lesson, mga kapatid. Bali, meron sana akong gustong i-share. Sige, go ahead. Pwede naman brother. siguro labas na doon sa ating pinag-aralan. Kasi bali, noong isang gabi, nanaginip ako na nakita ko si Jesus Christ. Ngayon, na-share ko doon sa church. Dahil Bible study namin kagabi, nasabi ko na hindi ko maintindihan ang kahulugan ng panaginip. Kasi nakita ko si Jesus Christ na bumababa, na nakasakay siya sa mapulang kabayo. Ngayon, parang tinatanong ko yung sarili ko na sa Bible, wala namang ganon. Si Jesus Christ, nasa puting kabayo. Tapos yung pagkakita ko sa kanya, yung image na gawa-gawa lang ng religion natin. Diba? May mukha na alam naman natin hindi si Jesus Christ yun eh. Pero yun yung nakita ko. Ngayon, noong na-share ko sa church, nung marinig nila na si Jesus Christ nasa pulang kabayo, nagtawanan yung kapatiran kasi sabi nila, Pastor, yung pulang kabayo, red horse yan eh. Sa red horse yan, sabi nila.
Hindi ko naisip Kasi yun. ngayon, oh, ngayon, sa akin, talagang naghanap ako ng ng marunong sa Sagutan. dream interpretation kung ano ang kahulugan nun. Kasi talagang si Jesus Christ nakita ko. Ang Dugo question ko yun. nga lang, bakit nakasakay sa pulang kabayo, tsaka ang kanyang muka ay kakaiba doon sa sinasabi ng Bible na si Jesus, ang kanyang muka is luminous, glorious, di ba doon sa Revelation 1, na lumiliwanag ang kanyang muka. Ngayon, Mm. ayaw ko naman magduda na alangan naman na si Demon magpapakita sa atin sa panaginip kasi tayo, mga Christian tayo eh. Kaya sana kung meron kayong Ang, alam sa mga dream interpretation, tulungan okay, nyo naman ganito ako yan kung anong ibig kapatid. sabihin nun. Sige. Ano yan, ang panaginip mo si Jesus nakaride ng red horse. Okay? Sa pulang kabayo. Oo, ngayon, ako, alam nyo kasi, minsan napapanaginipan ko din si Jesus, pero napapanaginipan ko rin yung masasamang espiritu. Parang sinasakal ako, ganun. Ang ginagawa ko, in Jesus' name. Lagi ko binabanggit, in Jesus' name. Bigla ako nagigising. Kasi sa panaginip mo, pwedeng i-mention mo, in Jesus' name. In Jesus' name. Lagi ko binabanggit yun. Tapos, minsan kumakanta pa ako, He is Lord. Yun ang paborito ko kinakanta kahit sa dream ko, kasi memorize natin, He has risen from the dead, and He is Lord. Kumakanta ako doon sa nightmare ko. Biglang nagigising ako. Kinikilabutan ako kahit sa dream. Paggising ko, parang aatakihin ako eh. Ibig sabihin yung dream na yun eh. Talaga tayo maraming dream. Maganda nga si Jesus na dream mo eh. Ngayon naman siyempre yung Red Horse ibang klase na yun. Malayo na sa interpretation yun. 'Di ba? Pero nga yung Mrs. ewan ko kung narinig nyo to. Yung Mrs. sabi niya kay Mister, "My dear," sabi niya, "napanaginipan ko, my dear. Binigyan mo ko ng ng malaking sing-sing na may diamond." Sabi niya "Anong ibig sabihin ng aking dream?" Sabi ng mister niya, "Oh, huwag ka mag-alala, my dear. Ha? Masusurpresa kita, bibigyan kita sa birthday mo." Alam mo yung binigay niya sa birthday? Excited yung misis, binuksan yung regalo. "Ano ito?" Nakalagay doon, "Bakit libro?" Yan ang sorpresa ko sa'yo. How to interpret your dream. Libro kasi 'di ba sabi niya ang dream ko, meron kang binigay sa akin malaking diamond eh. Ayan, ang interpretation ng dream. Ah, Mag-aral ka. oh, ang dayo. In-expect niya yung tingsing eh. How to interpret dream. Ngayon, wag naman tayo masyado magdidepende sa dream. Hindi lahat ng dream may kahulugan. Ang misis ko nga, minsan ang dream niya puro negative eh. Bakit ako? May kasama daw ako. Ha? Laging may That kasama. yun. Bago iniiwan. Sabi ko, mga baligtad yun eh. Ganun yun eh. Minsan may mga dream na kabaligtaran. Kaya wag tayo maniniwala sa mga dream. 'Di ba, Mon? Oo. Sabi ng misis niya, may laging kasama si Mon eh. O sana nagmamasyal sa mall. Siguro Oh, yung dream ni Rob. Alam mo, nung nasa Europe ako, nasa Holland, may libro akong binabasa Interpretation of Dreams. oh. Kapal. Okay. Actually, yung mga ganyan dreams, kuminsan may dalawang kahulugan din. Una-una, kamukha sa kanya, si Kristo ay nakapula. Mhm. Ang kahulugan sa ating Kristiyano, redemption yan. Di ba? Pero pag nakasakay sa kabayong bula, nagera yan. Digmaan yan. War. Yes, May parang yun nga ang sa akin, patayan. yun ang kahulugan mo. Digmaan talaga ang parang message sa akin. Yan, yun ang kahulugan yan. Dalawa patayan. Yung sabihin, actually maraming prediction ngayong taon eh. Ito raw ang lugar na panahon na maraming pag-uusig, maraming trials, mga Kristiyano. And yet, they will conquer. Magiging matagumpay mga Kristiyano. Ngayong taong 2025 mararanasan natin ang malaking revival sa buong mundo ng mga Kristiyano. Marami mako-convert ang ibig sabihin.
Maaring yun nga, ano, yung redemption, yung unang kahulugan. Maaring magkakaroon ng maraming, actually, nagaganap na ngayon, ang daming, ano ngayon, ang daming, maraming mga revelation, maraming mga, sa panahon, sa mga lugar ng mga Muslim, kanina lang napanood ko yung isang Muslim na babae, namatay siya, na aksidente siya eh. Tapos ilang minuto siya nakaharap niya si Jesus Christ. Doon niya lang nakilala na mayroon palang Jesus na to, na siya pala ang God. Kaya nang bumalik siya sa mundo, binigay siya na sabi niya, malalaman mo katotohanan at dapat hanapin mo ang katotohanan. Kaya nang bumalik siya sa lupa, hinahanap niya yung truth. Natagpo niya sa kanyang kaibigan kay Sarah, na isang Christian, sinet sa kanya yung truth. At doon siya nakaranas talaga ng kakaibang karanasan. Tinaboy siya ng pamilya niya, ng kapatid niya si Mar, pati ang mother niya. Pero panalangin pa rin siya ng panalangin. At sa kanyang pananalangin, sumulat ang mother niya na mahal pa rin siya. At nagulat siya, pati ang father niya, nakipagkita sa kanya. Pero hindi na siya, kumbaga hindi na siya tinaboy, minahal na siyang lubusan. So yun, ganda. Siner niya yung kanyang panaginip. Yun Kahit ang mga ano kanyang, doon yung mga hindi, experience. yung true to life story na nakita niya si Christ sa kabilang buhay. So yun, maganda yung Yun ang pangyayari. magandang Kaya, mga vision. Paano? Kasi ganito yan eh. Ang ating kamatayan, para daw yung ano yung parang para tayong nananaginip eh. O, natulog tayo, ganun. Sleep nga, di ba? Sleep. They were sleeping. Para tayong natutulog. Ngayon, ang nakakalungkot dyan, dalawang klase yung panaginip eh. Isang nightmare, isang dream. Ang dream mo, pag halimbawa, namatay tayo, tapos biglang dinilat na natin mata natin, nakita natin si Jesus, yan ang dream natin. Ngayon, kung namatay tayo, tapos nakita natin na ang Diablo, nako, hindi ka na pwedeng tumakbo. Yun ang nakakalungkot doon. Kasi, ang dream mo, kasi dito sa lupa, kung sinong laging mong kausap, si Jesus, kung sinong laging mong nasa isip, si Jesus, pag namatay tayo, siyempre, makikita natin si Jesus. Diba? Pero kung ang ano mo, ang laging nasa isip mo, galit, away, pagsisising yung sinisisi mong Diyos. Siyempre, ang makikita mo sa ano lang yun sa impyerno lang yun eh. Yung may lagi kang galit, lagi kang ah, 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 in the beginning, yun si Cain eh, yun ang kanyang buhay. Talagang galit na galit. Galit sa Diyos, galit sa kanyang kapatid, galit sa mundo. Kaya yung hate, hindi dapat natin yan eh. Kasi love, di ba? Kasi God is love eh. Di ba? Ano natin yun. Kaya yung dream natin, depende. Ha? Ha? Bali, nakuha ko na yung sagot doon sa tanong ko kasi sinabi directly ni Pastor Monching na Ah, it's symbolizes our. Ganon din ang ang pangunawa ko. mm. Salamat Pastor Monching. Yun din ang conclusion ko. Sabi It's niya, about no? war. Sabi ni Brother Joel, sabi niya, Magsino, comedy. Yung misis niya daw, dati pangarap, nung magtagal-tagal, bangungot na. Komedyante rin to si Brother Joel Magsino, yun. Sabi niya, nung bagong kasal, ay nako, pangarap. Naka isang taon, nako, bangungot. Mali naman yon kapatid. Ha? Kahit na yung minsan nagsisisi tayo, Tama, pero tama. ano yun basta mahal mo sa buhay, ha? Bangungot man yan, magigising ka pa rin yan. Di ba? Okay, nawawala tayo sa ating lesson. Ang lesson natin, tandaan natin na dalawang klaseng panalangin. Yung talagang humility, ha? At isang panalangin na mahangin, ha? Huwag naman tayong mahangin, ha? Yung kinukumpara natin. Ano yun eh, parang sabi nga, yung parang chismis yun eh, yung tinitingnan niya yung kapatid niya eh. Bakit nalaman niya kapatid niya makasalanan, di ba?
Yung hindi ako katulad nitong ano, ha? Alam niya na nagkikimarites eh. Diba? Sabi niya, hindi ako tulad ng ano, yung maniningil ng buwis. Mga lulunyayan, maraming ano yan, bisyo. Mahilig yan uminom ng Red Horse. Na Ganun. babae. Oo, babae yan. Di mo wala letters na yan. Mm. Yan siguro ang ano, related nun, Brother Robert, sa ating lesson, Red Horse. Naalala ko tuloy yung ano, yung kwento ng ano yung 'di ba sabi ko noon ang anak niya tinuturuan na huwag kang uminom. Di ano siya, pinakita niya. Nakikita mo ba tong bulati? Sabi niya, binuwasan niya ng ano, ng yung ng Sin. alcohol. Anong tawag doon yung ano yung marka demonyo? Anong alcohol yun? Gin. Hindi, Gin. gin. San Miguel. San Miguel. Ginebra, San Miguel. Tama, Binuhusan tama. niya, pinakita niya sa anak niya, binuhos niya. Sus, namatay yung ano, yung bulati kasi sobrang strong eh. Akala niya natuto yung anak niya. Ay, dad, kailangan pala akong uminom. Bakit? Marami akong bulati. Hindi nakuha yung lesson eh. Sabi, kailangan pala yung bulati, namamatay pala. Di kailangan uminom ako. Marami. Imbis na mamamatay siya, ang bulating nasa isip niya kasi example eh. Dad, iinom pala ako ng ano, ng gin kasi marami akong bulati para lumabas. So iba-iba yung interpretation eh. Kaya yung Red Horse mo, Brother Robert, ibang klase yan. Ibang na yan. Pula yan eh. Ba't kasi nagpalit ng kabayo? Ha? Ba't kasi nagpalit ng kabayo? Nagpalit ng kabayo. Dapat sa puting kabayo lang eh. Yung Ha? nagpalit ng pulang kabayo eh. Di may hirapan yata yan. Gera talaga yan. Gera Gera total yan. Okay na, wala na kayong dagdag kapatid. Ha? Continues to pray. Alam nyo, minsan i-focus natin yung ano, yung Panginoon. Kasi lang yung source natin light. Kapag nakapokus ka, sabi, ito, balikan natin itong John, John 14:13 to 14, itong verse natin. Kasi tanong ni Brother Armel, ano bang panalangin ang dinidinig at hindi? Sabi ni Jesus, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Ang Father nga natutuwa siya pag tinatawag mo pangalan ni Jesus eh. You may ask me anything for anything in my name and I will do it. Pangalan ni Jesus. So, tawag ta kay Jesus. Sabi ni Jesus, come to me. Diba? Sa Matthew 11:27, 28, come unto me that those who are heavy laden, I will give you rest. Come to Jesus. Ang tanong nga po dyan, bakit sa pangalan lang ni Kristo, hindi sa pangalan ni Robert o kaya sa pangalan ni Mon? Kasi nga, sa langit, ang tinatanggap lang na pangalan, ang passes na pwedeng tanggapin sa langit, pangalan lang ni Kristo. Kaya sa pangalan ni Kristo. Kaya nga tayo kapatid alam nyo, ganito yan Bakit ang pangalan natin Christian? Hindi Diyos yan. Diba Jesus? Jesus is a given name. Ang Christian, bakit Christian? Kasi yung Christian, ang salitang Christ, the anointed one. Ngayon tayo naging Christian, the anointed ones. Lahat tayo. Na-anointed tayo. Pag tayo na-anointed, na-sealed tayo. Nakuha nyo? Kaya nga yung Christian, iba Iba yung Christian sabi, di ba sa Bible, kung kayo ay insultuhin sa pangalan ng Christ or Christian, huwag kayong matuwa kayo dahil kasi you're glorifying God in that name, Christian. Kaya inisip ko yan 'Di ba Jesus, dapat Jesus yan tayo, 'di ba? Jesus yan. Ngayon, bakit Christian? Christ kasi anointed. Dinawag tayo. Pwede Oh.
Tungkol po doon sa ano, related po doon sa panaginip ni brother, yung pulang Red kabayo. horse? Red horse? Meron po akong ano, dito. Ah. Yun po ay nasa Revelation chapter 6, verse 1 to 8. Ang number 1 pong kabayo ay white. Yan po ang symbol po yan ng purity or the beginning of the church. Yung pong red horse, pulang kabayo, is a symbol of persecution because there were blood. That was in the 100 AD. Yung sumunod pong kabayo ay black horse. That's the corruption of the church. Ruled by the papacy and dominant of paganism. And the last horse na kanyang napanaginipan marahil ay yung pale, which is means death, the judgment. So, hindi natin alam kung anong picture doon sa dream niya, sa kasiyang na naginip, pero sa Bible, mayroon pong ang mga nag-a-upper na kabayo sa Revelation na mayroon pong kahulugan sa historical at sa theological explanation. Tama yung kapatid. Pero, yun lang po, brother. So, ganun yun, Brother Robert, yung pula, suffering yun. Persecution, war. Maraming ibig sabihin yan eh. Yung maraming persecution sa destino mo, pare ko. Pag yung ano naman, ang nakita mo yung mata mo pula, ibig sabihin nung kapatid, may sore eyes ka. Iba-ibang interpretation yan. Okay? I-continue lang natin to pray. Wala na ba kayong interpretation? Ano? Tawag si John Ramon Chairman, nakatakip eh. Okay na? Maganda yung ano ni brother So, ganun na lang gagawin natin mga kapatid. Lakasan lang natin loob natin. Alam nyo kung ang problema natin ay pera, labas-masok yan eh. Meron pang darating na pera sa buhay nyo. 'Di ba? Ang pera ay ano yan eh. On and off yan eh. Labas-masok yan eh. Darating ang panahon, you will bless. Kaya ang prayer ko sa grupo natin, ma-bless tayo so we can bless. Pero ang number 1 prayer natin, yung health natin. Kasi yung health natin, hindi kayang bayaran ng pera eh. 'Di ba? Pray natin yan na sana ay samahan tayo ng Panginoon, manatili tayong malakas. Kahit mahina tayo, siya ang ating lakas. Ganun yun eh. Tsaka ang pagkain natin, iwasan natin yung mga pagkain yung masyado matataba, chika. Ang lalo pa sa natin, tayo na tumatanda, ang blood pressure natin tumataas. Medyo dagdagan natin Brother Mike, 'di ba? Iwas na sa iwas na sa lechon, kapatid. Brother Mike. Wala, hindi kami nakakakita ng lechon dito eh. Ha? Hindi kami nakakakita ng lechon dito. Kain ko lang na lechon eh. Sambuo, binigyan kami doon Kain. Ako nga nag-iisip ako, tagal na ako din ilang linggo na ako mula nagkasakit, hindi na ako nakakain ng lechon eh. Pag-uwi mo, Ador, mag-lechon tayo. Yung gusto ko diyan yung yung mga isda, yung mga isda. Yung malala. Pero din, alam niyo yung mga isda, depende rin yan eh, kapatid eh. Pag yung sobrang laking isda, yung yung matanda na, yung malaking isda, delikado din yun. Malakas yung 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 metallic, malakas na yun. Kailangan yung mga malilit lang na isda kasi ang niya, yung mercury, alam niyo yung mercury, maliit pa. Ngayon pag yung mga tuna na malalaki na, ang lakas ng nun, mercury, malakas yung nun, yung mga hindi na omega 3, omega 6 na yun. Alam niyo omega 6? Hindi na healthy yun eh. Tsaka yung tilapia, omega 6 yan eh. Yan eh, kailangan kunin nyo lang yung mga yung maliliit.
Alam niyo ba yung tilapia? Omega-6 yan. Ibig sabihin na omega-6, malakas ang ano yun, yung oil. 'Di ba? Kaya niluluto niyo yung ano, yung tilapia, ang lakas ng ano nun. Kaya umiwas din kayo ng ano, ng mga omega-6, omega-3, yung mga maliliit na isda, ha? Mga everything na Oh. Pag yung mga tuna, yung malalaking tuna, ang lakas ng ano nun, mercury. Mahal nga 'di ba? Mahal, sabi nila, mahal 'to, laki ng tuna, pero ang mercury nun, lakas. Alam niyo yung mercury? Yung mercury, 'di ba yung Opo, heavy metal yun eh. ilagay niyo sa Heavy patay yun, metal. mabubuhay eh. 'Di ba? Yung lalagay sa butas. Oh. So ano natin, stay healthy. Ngayon yung siguro yung ano, yung lechon pakukunti-kunti lang, huwag masyadong marami. Balat lang, okay lang, balat. Ha? Balat lang, okay. Anyway, ano yung in diet Huwag lang natin. yung taba, balat Ang pwede. mahirap naman sa atin, pag hindi rin tayo kumain, katulad ni Sister Terry, hindi makakain, kailangan kumain ka ng konti, yung prutas, yung mga prutas, vegetables, gulay. Ang diet natin. Okay lang po ang lechon. Ha? Okay lang po ang lechon, wag lang yung buto. Yun ang nakakahalo sa lechon, yung buto. Nakakabara? Nakaka-high blood po sa lechon ay buto, hindi po yung laman, hindi yung balat. Kasi pag inabot mo na, buto na lang inabot mo, high blood ka na nun. Pag tinira sa iyo. Pwede. High blood ka na kasi buto na lang. Nagets ko. Busan ka na eh. Nakaka-high blood. O nga, yung walang kain nakaka-high blood, di ba? Tumataas ang ano mo. Wala nang natira. Presyo ng baboy ngayon na nakaka-high blood. Pag wala lang ako. Totoo po yan. Nakaka-high blood yung presyo ng baboy. So mga kapatid, pag wala naman pita ka, nakaka-high blood. Pero minsan may mga tao na pag nakikita mo yung hindi mo gustong tao, nakaka-high blood ka rin eh. Pag nakikita mo yung... Na pumunta ako sa kanila, meron siyang pechay, nilaga. Tinanong ko anong ulam natin. Abay, sabi kare-kare daw. Bawal sa kanya. Bawal yung baboy, bawal yung bagoong, bawal yung mani. At marami pang iba ang pwede, pati yung tuwalya, ang pwede lang yung pechay. Kaya ang ulam namin noon ay kare-kare yung pechay. Alam ko, pechay lang talaga. Yung pala. Joker ka na rin ngayon, Brother Joey Ano, wala na kayong dagdag? Ha? Kwento? Wala na kayong kwentong kutsero? Kutsero, kabayo. Kasi kabayong pinasok ni Brother Robert Napunta tayo sa kabayo Red horse. Ay, pasama sa prayer. Kasi naikwento ko na rin ito kay Brother Mike This Saturday, papunta ako ng Bagong Silang. Tapos, the whole week, nasa North Cluster ako. Dadalawin ko lahat ng churches sa North Cluster para mag-promote nung concert ng Luzon Minister Sports Conference. Ayun, may mga malalaking gawain basta ganoon lang. Within the week, kinakina ko maikutan lahat. Tapos, nasa mid-mountain, Montalban ako magsasalita sa next Sunday sa March 16. 17, may fellowship ang Metro Manila Ministers Fellowship. Sa gabi, magsasalita ako sa radyo sa ating paninindigan. So, pasama lang yung ikot kasi nakakapagod din. Ayun, sana huwag maubusan ng gasolina na makapunta ako kila Brother Robert Montenares para manginain. Okay, Brother Robert. Lalagyan ko rin ng schedule para libre ako ng tulog. Talagang nga sa'yo, no? You're living by faith. Alam nyo, yan ang namimiss ko sa Pilipinas yung
bumibisita ako ng mga churches, tapos nagsi-share, ganon. Yan ang namimiss ko. Siguro makikita tayo dyan in the future. Basta stay Amen. strong tayo, stay healthy. Yan ang napakahalaga sa atin. Ang health ninyo, 'di ba? Brother June, ha? Yes. Stay healthy. Thank you, thank you. Thank you. Brother Joey, stay safe. Ha? Magko-closing prayer na tayo. Kayo din mga dalawang Robert, Robert F. and Robert T. Pray Ngayon, natin, Lord. ha? Pray natin, yung merong virus ngayon kumakalat sa China. Ang daming nililibing, daming mga bulabundukin, nag-peryo. Tayo nilang ilabas, pero nailabas ng Amerika. Kasi ang isang alam nyo, ang isa ditong iniwan sa atin dito kahit sa Amerika, ang isang iniwan ito yung RSV. Ang RSV, yung hindi nawawalang ubo. Ganun. Yun nga, yung ngayon, ganun yun, pagtatayat. Hindi na mawala yung ubo. Galing kasi yung mga injection natin, yung mga vaccine, iyan ang isang resulta niyan eh. Yung hindi nawawala na yung ubo mo, balik-balik, tapos yung plema mo, ganun, balik-balik na yun eh. Ano na yun eh. May namamatay dyan eh. Lalo pat yung mahina yung lungs. So, isa yan eh. Kaya alam nyo, vitamin C, magano kayo ng vitamin C? Kailangan may vitamin C kayo. 1,000. Ayan Super C. Yan, mag-ano kayo, ganun. Stay healthy. Lalo pa tayo nasa 60. You need to stay healthy. Yung mga nasa 60. Ha? Senior na. Ano, Brother John? Mga senior na. Mga senior. Oo nga, senior, yun ang madaling tsaka maglakad-lakad tayo ng konti. Oo. Si Brother Joey, wala pang 60 yan, di ba? Ay, opo, nag-exercise ako. Wala ka pang 60? May 60 wala ka na? Wala pa. Wala pa? Tumatawad ka pa? 5'7", 5'7". Takot, 3 taon ka na lang. 60. Magsi-60 ka na, wala ka pang partner. Wala ako manggagalit yan sa US eh. Nakipag-agawan na nga si Jerry sa akin eh. Si Papang, Brother Jerry Felipe, di ba? Nakipag-agawan. Anyway. Tama na, natin sa next, ating speaker sa next Bible, itong Bible group natin, ituloy natin. Okay? So, see you sa Thursday. Pero yung Monday, si Brother Sing yata sa Monday. Hindi, si Targa. Si Don Targa, taga po yan eh. So, natin. I-rotate ko rin kayo sa natin. Pero mas interesado ko sa Thursday. Ang ganda ng Thursday natin kasi more discussion eh. Diba? Okay ba? Supportan din natin yung Monday. Okay na mga kapatid? Okay. Yes po. Continue to pray. Pero mag-closing prayer muna tayo. Natin si Brother Mike. Yes po. Isama natin si Brother Junjun kasi siya yung nagiging complicated na yung niya. Meron siyang infection na infection yung niya, yung stomach niya. I-continue to pray bago si si Lito Tagli ba yan? Nora. Recovery. Muntik mahulog ng sa upuan eh. Nagkamali ng... Lista mo, Brother Mike. Dali po. Si continue sa recovery si mo na ha. Tagli po, Jonathan Tagli. Si Jonathan yun iba yun na continuous din natin. Oblidon. Sister Sister Nora Tagle
ang mister niya na-stroke si Joselito ba yan? Tama ba yun? Si Tenora? Ay, tama. Hmm. Sister Nora, mama ni ni Joey. Brother Mike. Nora, ano pong apelyido ni Sister Nora? Romero. Nora Romero. Tapos Sino pa po? Sister Nora. Ano pangalan niya Si Lito ba 'yon? Naka-mute ka. Yung Tagle po, Tagle. Joselito Tagle. Opo. Joselito Tagle, complete yung recovery niya. May plemas pa po lumalabas. Oo, yan kasi yan ang na ngayon mga senior yung plema na yan palapit na sa bronchitis yan sa pneumonia. Ako yan ang nangyari sa akin last week, hindi ako mabot na more than 1 week. Talagang paralyzed na hindi ako makabangon. Ayan ang yung RSV na resulta yan ng yung tawag dito, vaccine. COVID-19 vaccine. Kasi ang nangyari diyan 2 vaccine. Pagkatapos meron ka pang another yung tawag doon, yung isang another 2 uli. Talagang ginagawa nilang business. Yun talaga booster. yung booster. Yung booster na yun. Maraming namatay doon sa booster kasi sobra na 2 vaccine tapos overdose. Hindi. Nag-spike yung Ang sabi nga nila, yan daw namatay, nakaka-cause ng cancer Oo, yun din ang nakaka-cause ng cancer. Kasi pinapatay yung immune mo Pinapatay yung lakas ng immune mo. So, okay, Brother Mike, 3 na yan, Dora, kapatid ko. Si Dora, kapatid ni Brother Mon. Dora. Breast cancer yun. Dora, Dora, may ano pong cancer. apelyido? Nisa. Apelyido po. Donisa. Donisa. Dora Donisa. Dora Donisa. Donisa. Ano? Parang Donisa. Langgunisa ba? Langgunisa. Donisa. 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 Langgunisa ang dating Donisa. Donisa. Don. Donisa. 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 Ano pong kuha niya? Sakit niya po? Breast cancer. Breast cancer. Chemo. Stage 4 na? Stage 4? Yeah. Alam nyo, marami akong alam na kahit dito sa Amerika, mga kapatiran, meron silang cyst, yung sa ba, lumalaki na, hindi na nila pinapagalaw. Bibilis mga Mabibilis. maligno, no? Kumalat pa. Kakalat Alagay ko sa kinakain din natin yan Kaya dapat stay healthy tayo Okay, so mananalangin na ilan na yung nakalista diyan? Una po, Junjun Tambal, Nora Romero, si Joselito Tagle, tapos po si Dora Donisa. Okay. Yan muna and then the rest private prayer natin, okay? Okay, natin i-mute habang nagpi-pray ang ating elders pila-pila si kapatid na Mike. Sige po. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Ama namin nasa langit, o Diyos namin banal, Diyos namin mapagpaysa. Tunay nga po, Ama, nasa iyo lahat ng aming pangailangan. Kayo ang Diyos na siyang nilugtas sa amin. Alam niyo ang lahat ng pato ng aming katawan. Kaya naman po, Diyos. Tayo po'y nilalapit ang mga kapatid po namin ito na may mga sakit karamdaman. Nawa po, pakitulungan po sila. Na sila man po ay gumaling sa kanilang mga sakit.
Nawa po Diyos ang kanilang mga katawan maging maayos nga po. Ang kanilang kalusugan maging maayos din po Diyos. Pagtulungan po sila. Si Junjun Tambal, si Nora Romero, Purisilito Tagle, at saka po si Dora Donisa na meron po siyang breast cancer na stage 4 po Diyos. Alam po namin o Diyos may kakayahan ka na pagalingin po sila. Tulad nga po Diyos ng ginawa mo po na ang patay ay iyong binuhay. Kaya naman po Diyos naniniwala kami ng lubusan sa iyo. Kaya mo pong pagilingin ang anumang aming mga sakit, karamdaman. Alam po namin o Diyos, walang imposible po sa iyo. Kaya patuloy po Ama. Humihingi kami ng tulong para sa mga kapatid namin ito. Alam po namin o Diyos, sa mga oras na ito, sila po ay pinanghihinaan na ng kanilang mga pananampalataya, pinanghihinaan ng loob. Kaya naman po Diyos, ay tulungan po sila. Kasi naman po Diyos, magkaroon po ng kapayapaan sa kanilang puso, sa kanilang isipan. Nawa po Diyos, pagkaloob mo na po ang aming mga hiling para po sa mga kapatid namin ito na nangangailangan ng tulong mo. Ama, salamat po sa pagkakaloob mong kagalingan sa mga kapatid namin ito. Salamat po Diyos sa kabutihang gagawin mo po sa mga kapatid namin ito. Salamat po Ama. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas, tagabay at patnubay na sa atong Espiritu. Amen. 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 So, gano'n lang kapatid, i-continue to pray natin si Junjun kasi si Junjun na infection eh. Hindi siya tawag dito, dialysis o ano yon yung tawag to, yung chemo. Oo, i-continue to pray natin. At saka Sister Terry, palakasin mo yung loob mo kasi pag ikaw ay nanghina, na high blood ka, lalo pa yung pressure mo tumaas, hindi ka rin makakatulong. Kailangan makakatulong ka kay Junjun pag healthy ka. Ganun yun. Lakasan mo loob. Ganun din kaya katulad din ng mga ating mahal sa buhay na may mga sakit, magpalakas tayo. Kasi pag nanghina tayo, manghihina rin sila. Yun ganun yun eh. Kailangan malakas, dagdagan natin pasensya natin. Ganun lang yun mga kapatid. We'll see you Thursday and or Monday. Ha? Thank you, Brother Joey. Monday. Thank you. Brother Ashura, Sister Yang. Thank you. God bless. God bless. Brother Thank you. Robert, Thank you. Sister Nora. Bye-bye. Good night. Okay, Brother Armel, sige na, magkita na tayo next time, ha? Ha? Ano Okay. lang, konting tiis lang kapatid kasi ganyan talaga ang buhay ng mundo eh. Tayo ay magpalakasan, mag-ingat, stay healthy. Drive safety, Brother Joey. Laging mag-ingat ka. Yes. Bye po. Salamat Thank you. po. Napapahaba ang aking panalangin sa pagdadrive eh. Thank you. Sige, God Bye. bless. See you. Thank you mga kapatid. Ingat.